Noong tag-araw ng 1997, isang buong pahinang ad ang lumabas sa New York Times. Ang mensahe mula sa Global Climate Coalition ay naglabas ng isang matinding babala sa ekonomiya tungkol sa pagyakap ng US sa Kyoto Protocol, isang kasunduan para pigilan ang mga greenhouse gas emission. Sa likod ng mga nakangiting bata ay may isang bagay na mas mapanlinlang, isang multimilyong dolyar na kampanya na sinusuportahan ng kaduda-dudang datos at itinaguyod ng ilan sa pinakamakapangyarihang kumpanya sa mundo. Ang Global Climate Coalition mismo ay isang front para sa industriya ng langis na itinatag para maghasik ng pagdududa at kalituhan tungkol sa pagkilos laban sa climate change. Ngunit ang tunay na kuwento ay nagsimula ilang dekada na ang nakalipas. 1970s, kinuha ng mga kumpanya ng langis ang ilan sa mga nangungunang atmospheric scientists sa mundo para sa kanilang mga kagamitan at para suriin ang epekto sa kapaligiran ng mga bagong proyekto. 1970s. Ang mga siyentistang ito, kasama ang kanilang mga katapat sa akademya, ay napag-alaman na ang pagsusunog ng fossil fuels ay lumiliha ng pagdami ng atmospheric carbon na makakaapekto sa klima sa pamamagitan ng pagkulong sa init at pagpapataas ng temperatura sa ibabaw ng mundo. Nagbabala sila na ang pagtaas ng kahit ilang degree lang ay maaaring maging sakuna at tumpak na hinulaan ng mga pangyayari tulad ng pag-init ng Arctic, ang pagkatunaw ng mga yelo sa Antarctic. Sa buong 1980s, paulit-ulit na nagpulong ang mga kinatawan ng industriya ng langis upang talakayin ang mga panganib nito. Kinikilala ang panganib na dulot ng kanilang produkto sa kinabukasan ng sangkatauhan. Gayunpaman, sa halip na babalaan ang publiko o gamitin ang kaalamang ito para lumipat sa mga renewable energy source, mas lalo pa nilang pinag-igihan ang langis. Ngunit noong huling bahagi ng 1980s, nagbabala na ang mga siyentista tungkol sa climate change na nagpataas ng kamalayan ng publiko at nanguna sa mga panawagan para sa pagkilos ng gobyerno. Bilang tugon, inilunsad ng industriya ng langis ang magiging isang dekadang multibilyong dolyar na PR campaign para siraan ang mismong agham. Ginamit nila ang parehong mga PR firm na dating tumulong sa industriya ng tabako, direktang ni-lobby ng mga kumpanya ng langis ang gobyerno. Dos-dosenang organisasyon tulad ng Global Climate Coalition na ang layunin ay palabuin ang pinagkasunduan ng mga siyentista, regulasyon na may panlipunan. Sa mismong sandaling iyon, inilayo ng mundo ang usapan mula sa aktwal na agham at ginawa itong isang debate, ang pagprotekta sa ating kalayaan. Sa paggawa nito, kinuha nila ang isang non-partisan at hindi controversial na paksa at ginawa itong isang mainit na isyong pampolitika. Pagkatapos ni George W. Bush, ito talaga ang paraan na ipinapadala natin ito ng maaga, mga regulasyon. Nang itulak ni Bush ang US coalition, desisyon niya talaga iyon. Ngunit ang industriya ng langis ay higit pa. Hindi natapos ang mga kampanya sa kanilang tagumpay sa Kyoto. Patuloy nilang hinubog ang usapan tungkol sa klima, nagtutulak ng propaganda. Isang ideya na sa praktika ay epektibong naglilipat ng responsibilidad sa klima mula sa industriya patungo sa mamimili. Hanggang ngayon, labis na binibigyang diin ng industriya ang kanilang pamumuhunan sa mga green energy, tulad ng biofuels, na kumakatawan lamang sa 1% ng kanilang mga budget. Sino ang dumalo? O ang pagpili na ginawa mo ay talagang 25? Sundan ng mga kumpanya ng langis ngayon. Kinikilala na ang pagsusunog ng fossil fuels ay nag-aambag sa climate change. Itinanggi nilang nanlinlang sila na nangangatwirang ang nakakasakit na paper trail ay nagpapakita ng kabaligtaran, habang ang kita ng mga kumpanya ng langis ay umaabot sa pinakamataas na antas. Ang climate change ay pumapatay ng milyon-milyong tao taon-taon. Sige, sabi nito, yakapin ang mga renewable energy at mga gawaing napapanatili upang protektahan ang ating planeta at ang ating kinabukasan.